Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-share po ako ng aking mga experience about sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa paglulon ko sa PGH, at sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land-based, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito ang comment ni Anthony. Shout out sa iyo, kabayan. Magkano ang sahod sa kasambahay sa Bahrain? Ang experience ko, kabayan, ang binibigay sa akin ng aking employer dati tuwing araw ng sahod ko, 150 dinar. Yung amo ko na rin ang bumibili sa akin ng mga personal ko na gamit. Binibigyan niya ako ng sabon, shampoo, napkin, toothpaste, lahat ng mga gamit na kailangan ko para sa aking sarili, binibigay ng amo ko. Libre yun, kabayan. Siya na yung namimili sa supermarket at binibigay niya na lang sa akin pagka-uwi niya sa bahay. Ang nakasulat sa kontrata, ang sahod nating mga kasambahay OFW dito sa Middle East, $400. Kaya nung nagtrabaho ako sa Bahrain dati, ang binibigay ng amo kong babae sa akin na sahod, 150 dinar. Kasi dinar yung pera dyan sa Bahrain. At tungkol naman sa day-off, hindi talaga sila nagbibigay ng day-off. May mga employer na nagbibigay ng day-off dito sa Middle East na nagbibigay ng day-off sa kasambahay. Pero karamihan ng mga employer dito sa Middle East, hindi talaga sila nagbibigay ng day off sa kanilang mga kasambahay. Yun ang na-experience ko, kabayan. Nung nasa Bahrain ako nagtrabaho, hindi talaga ako nakakapag-day off. Pero pwede akong lumabas kapag magpadala ako ng pera. Pumupunta ako sa mall, kabayan, dyan sa Bahrain. Malapit lang kasi yung bahay ng employer ko sa mall dyan sa Bahrain at pinapayagan nila ako na lumabas para makapagpadala ng pera. Nung bago pa lang ako sa kanila, hinahatid ako ng amo kong babae doon sa mall, sa remittance, kung saan ako magpapadala ng pera. Pero nung tumagal na ako sa kanila, umabot na ako ng 1 year, ako na mismo ang pumupunta sa mall para makapagpadala ng pera. Pumapayag naman sila, mga 2 oras yung limit nila sa akin para makapagpadala ako ng pera. At pagkatapos kong magpadala ng pera, balik naman ako ulit sa bahay. Hindi talaga ako pwedeng pumunta kahit saan, kung baga mag-day off, hindi nila ako pinapayagan na mag-day off. Yun ang experience ko, kabayan, nung nasa Bahrain ako nagtrabaho. Ang sahod ko, 150 dinar. So, libre naman ako lahat. Yung amo ko ang bumibili ng mga personal na gamit ko. Binibigyan pa niya ako ng mga damit, sapatos, bag, cellphone. So, binigyan ako ng amo ko dati sa Bahrain ako. Pero ang day off, kabayan, hindi sila pumapayag na mag-day off ako. So, yun ang experience ko, kabayan, at yun lang ang sagot ko sa tanong mo. Yun lang din ang ma-share ko sa iyo based lang sa aking experience. At maraming salamat. Ang sahod ko, 150 dinar. Cash niyang binibigay sa akin. At ako na rin ang nagpapadala ng sahod ko sa Lolo International Exchange dyan sa Bahrain dati. Lagi akong nagpapadala dyan, kabayan. Kaya marami akong natanggap ng mga gift galing sa Lulu International Exchange dahil monthly talaga nagpapadala ako sa kanila. Minsan, hinahatid ako ng amo kong babae para makapagpadala ako ng pera sa mall, sa mga remittance. At minsan naman, yung driver ng parents ng amo kong babae ang naghahatid sa akin sa remittance para makapagpadala ako ng pera. May follow-up question ka dito. Ang sabi mo, may day off ba? Sa na-experience ko, kabayan, nung nagtrabaho ako sa Bahrain dati,
wala akong day off. Karamihan sa mga kasambahay na nagtatrabaho sa Bahrain, walang day off. Hindi sila binibigyan ng mga amo nila ng day off. So sa na-experience ko din, wala akong day off, kabayan. Pero pwede akong lumabas tuwing sahod ko para makapagpadala ako ng pera. Yun lang ang pinaka-day off ko, kabayan. Siguro mga 2 oras. Every month, nakakalabas ako. Magpapadala ako ng pera sa Pilipinas. Yun lang ang experience ko, kabayan, at sagot ko sa tanong mo. Sana may natutunan ka, may nakuha kang idea. Nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa iyong pag-comment at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Nero. Shout out sa iyo, kabayan. Mayroon akong certificate, distress worker from Polo, Riyadh. Ano po ba ang ibang requirements na hihingiin ni OWA sa Pilipinas para makakuha ng assistance or financial assistance? Salamat po sa sagot, ma'am. God bless. Maraming salamat din sa iyo, kabayan, sa iyong pag-comment at sa iyong suporta. Ang sagot ko sa iyo, kabayan, marami ang mga requirements na hinihingi ng OWA sa Pilipinas. Isa na dyan yung referral mo galing sa Polo OWA, kung saan ka nagtatrabaho. Ang sabi mo dito sa comment mo, from Polo, Riyadh. So isa na yan sa mga requirements, kabayan. At kailangan din nilang makita yung iyong passport, boarding pass, at kung anong date ka nag-arrive sa Pilipinas, kailangan din nilang makita yon. Kailangan mong ipapotocopy yon. At marami pang iba, kabayan. So panoorin mo na lang ang previous ko na video. Ilalagay ko na lang sa screen para makita mo at para malaman mo kung ano pa yung mga requirements para makapaghanda ka, makapag-prepare ka sa mga requirements na kailangan mong ipasa sa OWA. Huwag mo lang kalimutang dalhin yung iyong passport, boarding pass, at yung certificate galing sa Polo OWA Riyadh. Kailangan nilang makita yun, kabayan. At kung mayroon kang resibo sa pagbabayad mo sa iyong OWA membership, kailangan mo ring dalhin yun, kabayan. Isa din yun sa itatanong nila sa'yo or hanapin nila sa'yo kapag pumunta ka na doon sa opisina ng OWA. So, kailangan mo lang i-prepare ang mga requirements. Panoorin mo na lang ang previous ko na video para makompleto mo ang mga requirements para may maipakita ka sa OWA sa Pilipinas. So, yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Marami kasi ang mga requirements na hinahanap ng OWA. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Hey guys, naghugas si Inday ng mga plastic. Ito ang trabaho ko, guys tuwing Friday dahil walang luto. So, schedule ni Inday na magwash down sa labas, mag-car wash, hugasan ang mga trash bin, at mag-wash down sa bakuran sa bahay niya. Magtupo ng tubig para mamaya babadlawan ko siya. Babadlaw sa dustbin. After nasabunan sa dalawang dustbin sa kusina, isang maliit at isang malaki. Kailangan ko siyang hugasan para hindi mangamoy. Ayaw ni amo may amoy. Kailangan ko siyang sabunan. Ito,
in-repair ko na to para mamaya sa sasakyan na. Query ang ginamit kong suho. Dahil maganda siya gamitin sa sasakyan. Lalo na sa salaya. Sabon ng pinggan ang ginamit ko. Hininaan ko lang yung tubig para hindi masayang. Kasi magsasabon pa ako ng trash bin. Sayang eh. Lakasan ko yung tubig. Kaming nasasayang na tubig. Tipid-tipidin si Inday pag may time. Diba? Ganyan na ang buhay ni Inday dito sa Riyadh. I-enjoy na lang ang buhay sa bahay. Buhay alone. Hindi ka mo masusubukan ang tibay mo. Sa ibang bansa. Dahil ikaw lang ang mag-isa. Malaban araw-araw. Saludo ako sa mga kapwa ko OFW. Lahat nila labanan. Homesick, pagod, puyat, gutom. Pagod yung utak mo, yung buwan mo. Stressful na trabaho ang isang kasambahay. So, nagdaldal na naman si Inday. Nagdaldal talaga si Inday pa. Walang makausap. Kamera ang kausapin. O, diba? Good vibes lang lagi. Kahit pa kahit ka mga pinagdadaanan sa buhay, dapat good vibes lang lagi. Diba? Ang hirap na na. Mag-pretend ka na masaya ka kahit may pinagdadaanan ka, char. Diba? Tapos ko nang masabunan. Banlawan ko naman siya. Banlawan ko naman itong aking mga crossbin. At hayaan ko lang po dito. Mamaya-maya pagpasok ko sa loob. Tuyo na to. Pwede na siyang gamitin. Sabay ko na lang itong mga trash bin para isahan lang, hindi masayang yung tubig. Sabay ko na lang siya, maglilinis rin naman ako dito sa labas. Sabay ko na lang hugasan yung mga trash bin. Yan ay schedule ni Inday. Pag Friday. Pero hindi ko tuwing Friday nililinisan to guys. Mga trash bin, hindi tuwing Friday nililinisan. Once a month. Pag makita ko ng marumi na, maamoy na siya, hindi ko na siya hugasan. Sabunan. Tanggal yung amoy at malinis. Patuyuin ko lang ito dito sa labas. Mag-carwas Inday mga friends. Friday kasi yun, so carwas ang schedule nila. Ispusin ang sasakyan niya. Nabibigyan pa ng mga biscuit. So, kailangan ko rin i-mixta naman ang sasakyan niya. Ulitin sa mga biscuits. Para kumupit. Gulong naman ang kukos kasi Inday. Marami ko guys. Nilagay ko sa isang para siyang net bag man. Nilagay
kasi sasakyan natin. I was girls today. On Friday. Ito isa lang ang sasakyan ni ano. Slide na ang matira. Sa bubong guys, ang mga sasakyan, sa bubong ng sasakyan, hindi ko na siya sasabit pag-kuskus. Hindi ko abot eh. Mahirap pag nakakachara. Baliktaran. Kailangan ng ladder. So, okay lang naman sa kanila. Maliligo ako. Pagkatapos sa naman nawa. Pupunasan mo naman siya ng lahat. Wala ka lang ang last day na para sa mga talaga. At kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo, ang mga sagot ko sa mga tanong ng ating mga kababayan, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko bilang isang OFW land base dito sa ibang bansa, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na sinishare ko sa inyo, ina-explain ko. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.